Attorney, alam po naman natin ang pinanggagalingan po natin dito ngayon, ano po, no? Sa ating usapan na ito pong napakalaking iskandalo sa DPWH at sa kanilang mga contractors, no? So, dito po sa ating nakikita na ngayon na bulto-bultong pera na cash doon sa billiard table na ito. Opo, ang kwento ho dito nung district engineer, nagkatuwaan ang tatlong kontratista na mag-withdraw ng kanilang pera, ipunin sa isang lugar at picture-picturean lang daw. Opo. Sa ganito po mga pangyayari na ang bilang nga po ng amin ditong analyst 373 million pesos in cash. Opo. Kapag ho ganun ang sitwasyon, ano po ang magiging tugon dito at aksyon dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas para malaman kung paano naipon yung ganung karaming cash? May surveillance activities po na ginagawa ang Bangko Sentral at meron na pong ongoing investigation patungkol po dyan, Manong Ted. At hindi po tayo kasama po sa investigation na yan, pero I assure you, Manong Ted, that the results of the investigation will be reported in public later on, Manong Ted. Opo, sige, naintindihan natin. Particularly po, sino ang nag-iimbestiga nito sa ngayon sa hanay po ng Bangko Sentral? Actually, meron sa kung narinig po ninyo yung patungkol sa AFASA law, meron na pong ginawang investigation doon. May departamentong nangangasiwa po dyan, yung SAPO. At may ongoing collaboration po ng mga different government agencies at saka ng BSP patungkol sa issue na yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!